Bato-bato sa langit, tamaan huwag magagalit. O hindi ba't kay Rami sa atin ng maraming kapistahang nalalaman? Mayroon ng maraming mga debosyon, pero walang malalim na relasyon sa Panginoon. Pro-divorce yan, pro-same-sex marriage yan, may galit sa puso yan, hindi mabuting makipagkapwa-tao yan, hindi tamang magpasweldo yan, nanlalait yan. I-check mo ang mga site na vinivisit sa YouTube. Nag-visit ng mga porn site yan. I-check mo ang mga post sa FB. May mga hate post yan at kabastusan. Parang isang malaking joke lang. O di ba parang ganyan? Yung mga Hudyo sa Ebanghelyo. Bakit nila pinaalis yung mga bangkay? Kasamang bangkay ni Kristo, pinako sa krus. Kasi mag-aaraw na daw ng pamamahinga. Sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya dapat walang bangkay na makita. Yung pagpatay nila kay Jesus, sagrado yun? Di ba isang malaking joke lang? Huwag nating hayaan tayo ay magkaganyan. Sapagkat pag nagkaganyan, ay sasabihin din sa atin ng Panginoon yung sinabi niya sa mga tao sa Malakias 1 verse 9, magdasal man kayo ng magdasal, hindi ko kayo pakikinggan. Mabuti pa, isarado niyo na lang ang mga pintuan ng inyong mga templo. Huwag na kayong magsisindi ng kandila sa altar ko. Huwag na kayong mag-alay sapagkat hindi nakalulugod sa akin ang mga panalangin niyo. Isang malaking joke lang kasi hindi naguugat at hindi nagbubunga ng malalim na pakikipagrelasyon sa Panginoon. Sayang lang kung ganon. Ito ang dahilan kung bakit bawat kapistahan, bawat debosyon, dapat ating naintindihan at alam din natin kung ano ang dinidemand sa atin ng kapistahan at debosyon na yan. Sa kaso ng debosyon o sa kaso ng kapistahan sa kamahal-mahalang puso ng Panginoon, anong mensahe nito? Basically, God's boundless and passionate love for all of us. Ang walang hanggan at nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kaya makikita natin ang simbolo ng puso, nakalabas yung puso, reaching out to each and every one. Walang inechepwera, walang kinikilingan, mahirap man o mayaman, banal man o makasalanan, para sa lahat ang puso na yan. Walang kondisyon ang pag-aalay ng pagmamahal ng puso na yan. Sa katunayan, kahit may krus ang puso na yan, kahit may koronang tinik ang puso na yan, ibig sabihin, nasasaktan, nahihirapan, dahil nagmamahal, nag-aapoy naman. Patuloy na nagmamahal. Hindi nagsasawa, hindi nababawasan, at hindi nawawalang pagmamahal. Ganyan din ang uri ng pagmamahal na sa atin ay inaasahan. Naisip ko nga po habang pinagninilayan ang mensahe ng Sacred Heart, I asked, is it really possible for us to love with a broken heart? Kasi ganun ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. So ganun din ang hinihingi sa ating pagmamahal ni Jesus. Hindi niya sasabihin sa atin ito kung hindi natin kaya. Remember, nagkatawang tao siya. Kaya, napakiramdam man din niya. Hindi lang dahil Diyos siya. Naging tao siya, nagkaroon siya ng katulad ng puso mo, tulad ng puso ko, napakiramdaman niya, kaya. They can still love even with a broken heart. At hindi rin naman din siya mag-uutos sa atin nang hindi siya magbibigay ng pagkapala upang ito'y kayanin natin. Tingnan po ninyo, ganon ang mahal na puso ni Jesus. Loving, even though broken. Sinasabi sa ating gospel reading, sinibat ang kanyang tagliran at mula dito, dumaloy ang dugo at tubig. Ang sabi dumaloy, hindi pumatak. So marami ito, umagos ito, gush forth, flowed out. Hindi po pwedeng galing ito sa tiyan. Hindi po pwedeng galing ito sa lungs. Kasi dehydrated na ang Panginoon. Saan ito most likely talaga nang galing? Sa puso niya. Sa puso niya, may dugo at tubig pa. Sa puso niya, na sang-ayon naman sa mga eksperto sa medisina,
Dapat ay raptured na. Dapat bandal lang talaga. Dapat stress lang talaga. Dapat broken na. Upang kapag sibat ng ganon, kahit prick lang, dadaloy talaga all at once ang mga dugo at tubig mula sa wasak ng puso na yan. At hindi imposibleng mawasak ang puso na yan. Hindi lamang dahil sa matinding hirap na naranasan, physical stress, emotional stress, spiritual stress. Tandaan natin yun, ha? Iba ang paghihirap ni Jesus sa ibang mga napako sa krus. Yung ibang mga napako sa krus, hindi nila naranasang magpawis ng dugo. Hindi ba ganun ang naranasan ni Jesus sa hardin ng Getsemane? At nagpawis siya ng dugo, hindi lamang dahil ipapako siya sa krus, kundi dahil aangkinin niya lahat ng kasalanan ng tao. So much so, na pati ang galit ng Diyos naramdaman niya. Dahil galit ang Diyos sa kasalanan, at naramdaman ni Jesus yan. Dahil inangkin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Therefore, at one point, nasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Dahil dinaman ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Yun ang talagang nagwasak ng puso ni Jesus. Kaya mula dito, dumaloy ang dugo at tubig. Which for us Catholics symbolizes God's giving forth of His overflowing love and mercy. At saan ang galing yan? From His broken heart. Ito po yung sinasabi nating loving with a broken heart. And this can further be attested again by our gospel reading. Sapagkat towards the end, ang sabi dito ay tinupad ni Jesus ang propesiya na nasusulat sa Biblia. Ano yung mga propesiya? Ang sabi dito, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At yung isa pa, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Ang ibig sabihin nito, kahit patay na si Jesus, kahit wasak na ang puso niya, nagbibigay pa rin siya ng biyaya, tumutupad pa rin siya sa propesiya, tumutupad pa rin siya sa mga pangako niya sa Biblia. Ganon ang Diyos. Kahit broken-hearted na, committed pa rin to fulfill His promise, to do good things, and to still love even from a broken heart. Bigla akong naalala yung kaibigan ko na niloko ng mister niya hanggang sa ito'y makapaghiwalay na sa kanya dahil sumama na sa iba. And that really broke her heart. Kapag nagsisimbayan dito, makita mo laging umiiyak. Mugto ang matang mangungumunyon. At nung minsang nakausap ko siya, I was amazed. Kasi hindi mo siya makakaparamdaman ng galit. Hindi ka makararamdam ng galit sa kanya, lalo na para sa kanya. I'm sorry pero hindi siya katulad ng iba na nakausap ko na at ang bungad agad ay, Father, hayop siya. Makarma sana siya. Hindi. Even though her ex-husband really broke her heart, nagsasabi pa nga siya ng maganda tungkol sa kanyang asawa. Ngayon, may sakit naman siya. Medyo seryoso ha. Sa katunayan, nagpunta pa siya ng ibang bansa para makapagpagamot lang. Imagine that. Kabo-broken-hearted lang. Ngayon, may seryoso namang karamdaman. Hindi ba natatapos yung isa? Meron na naman. Hindi ba mas nakaka-break ng heart niya yan? Broken na nga eh. Nadagdagan pa. But you know what? Hindi siya nagagalit sa Diyos. Hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Sa nararamdaman ko, mas tumibay pa nga ang kanyang pananampalataya sa Diyos. And again, hindi mo mararamdaman na galit siya sa asawa niya. Ang sabi nga niya, pinagdarasal niya ang peace of mind ng kanyang asawa, ang pagbabalik loob, hindi na sa kanya, kundi sa Diyos na lang ng kanyang asawa. Nag-text nga daw sa kanya, tinatanong naman kung ano maitutulong sa kanya.
Sabi niya, alam mo, Father, kahit pa paano may temptation sa akin na i-reject. Kasi masakit yung ginawa niya sa akin. Pero para wala na lang gulo, para wala na lang di siyang maisip, nega, at para sa mga anak namin dalawa, sabi ko sa kanya, bahala ka. Imagine that. Ngayon niya, kailangan ng asawa niya. Although sinusuportahan siya, of course, ng mga anak niya, ng mga kapatid niya, ng mga kaibigan niya, iba pa rin siyempre na nandyan sana ang kanyang asawa, pero ngayon alam niya nasa piling ng iba. At iba rin siyempre na healthy sana ang puso niya ngayon kung hindi na-break ng kanyang asawa noon. Nevertheless, still, she stays committed. She continues to do good things. She continues to love, even with a broken heart. Yun ang mensahe ng Sacred Heart. Loving despite having a broken heart. Sapagkat yun ang tunay ng pagmamahal. Committed. You cannot speak of love without commitment. Because love has to be tested. Yun ang dahilan kung bakit medyo may problema sa divorce eh. Kasi kapag na-normalize ang divorce, sa una pa lang, whether you accept it or not, may naglalaro na sa isipan. Kung hindi mag-work ang relasyong ito, meron akong fallback naman, may divorce naman. So nawawalan na ng value at halaga yung for better, for worse, for richer, for poorer, till death to us part. Wala namang pumipilit sa iyo na magpakasal. Pero sana bago ka magpakasal, alam mo at maliwanag sa iyo ang responsibilidad ng isang ikinakasal. Hindi lahat ng gustong magpakasal, dapat magpakasal. Yun lamang talagang gustong makasal. Kaya't pansinin po ninyo, sa kasal, kapag sinusot na yung wedding ring, ano sinasabi? Aside from yung for better, for worse, ano sinasabi? Wear this ring as a sign of my love and loyalty to you. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Pag-ibig at katapatan, loyalty and love, magkasama. Magkapatid yan. Yung pwedeng pag-iwalayan niya. Ang pag-ibig ay napapatunayan sa katapatan. Hindi ka po pwedeng magmahal nang hindi ka nagiging tapat. Hindi totoo ang iyong pagmamahal kung hindi ka tapat. At ang katapatan, napapatunayan sa oras ng mga matinding problemang naranasan. And that is, even with a broken heart, you will still stay committed. You will still do good things. You will still love. Wala akong maipipintas sa mga iniwan ng kanilang asawa, niloko ng kanilang asawa, tapos nakatagpo ng ibang pagmamahal. Wala akong maipipintas to. Lalo na kung kayo naging mabuting tao naman. Pero syempre, iba pa rin, para lang sa akin ha, yung mga kahit niloko ng kanilang asawa, ay nanatili pa rin tapat sa kanya o sa kanilang sinumpaan. Hindi necessarily naghahanap at naghihintay magkabalikan. No. Kundi yung pagmamahal na dapat ay ibigay pa niya sana sa kanyang asawa. Pero niloko siya, pinagpalit siya sa iba, ibibigay na lang sa mga anak niya. Ibibigay na lang sa iba. Di naman kinakailangan na mayroong asawa para tayo makapagmahal lang talaga. Ang pagmamahal ay hindi naman pagtanggap lang. Ang pagmamahal, in fact, ang mas malaking bahagi ng pagmamahal ay pagbibigay. Bigla kong nakita yung post, hindi ko alam kung talagang sinabi ito ni Piolo Pascual. Siguro marami nagtatanong sa kanya, bakit wala kang partner? Gwapo-gwapo mo. Sabi niya, hindi naman essential ang love or love life. Basta busy ka naman, masaya ka naman, at okay kayo ni Lord. Ayun. Bakit ba? Nisip natin, kailangan mag-asawa para maging masaya. Tuloy,
Niisip natin, kawawa yung mga tumatandang dalaga at binata. Hello? Pagpapare, pagmamadre, pag-aasawa, pagiging single pero blessed. Pare-pareho yan. Basta may malalim na relasyon sa Panginoon, hindi ka magkukulang sa pagmamahal. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.